as morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pag-asang umaga muli, kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Ner Caranza, na nagsasabing sa mga kaawaan nga ng Panginoon, tayo ay hindi nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Napakabuti niya sa bawat isa sa atin na patuloy niyang ipinahihiram ang buhay na taglay natin ngayon. Iningatan tayo sa buong magdamag at ngayon ay meron tayong lakas upang bumangon, sumuong muli sa ating mga gawain sa buong maghapong ito. Kaibigan, akin pong patuloy kayong inaanyayahan na subaybayan ang ating natatanging pag-aaral sa Biblia na may pamagat na Revelation of Hope mamaya pong alas 7 ng gabi. At pinasimulan din natin ang isang programa dito sa ating himpilan, Bible School on Air, kung saan atin pong nire-review ang mga lesson na atin pong matatagpuan sa ating Bible Study Guide na ipinamimigay na Explore. Maaari pa po kayong humabol. Ang inyong pong gagawin ay ipadala lamang ang inyong mga kumpletong pangalan at address sa atin pong mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At kung gusto naman po ninyo na makilahok sa pamamagitan po ng pag-aaral na ito, na hindi na doon sa atin pong mga booklet at gusto nyo po ng digital copy, sabihin lang po ninyo dyan, i-comment nyo sa ating comment section at padadalhan po namin kayo ng digital copy kung saan maaari nyong sundan ang ating pag-aaral sa Explore. Ikaw ay nakikinig dito pa rin sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at ito ang ating palatuntunang Rise and Reflect. Dito po ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at sa pananalangin. Nasa Ecclesiastes po tayo, Kabanatang 1, talatang 3 hanggang 18 ang ating pag-uukulan ng ating pag-aaral ngayong umaga. At mula po sa ang Bible Pinoy version,
Pakinggan niyo po ang aking babasahin. Talatang 3 ng Kabanatang 1 hanggang 18. Ano bang napapala ng tao sa lahat ng pagtatrabaho na pinagpapaguran sa mundong ito? Natatapos ang isang henerasyon at nagkakaroon ulit ng bago. Pero forever na di nagbabago ang mundo. Sumisikat ang araw at lumulubog din. Tapos nagmamadaling bumalik kung saan ito nanggaling. Umiihip ang hangin pa south at bumabalik sa north. Paikot-ikot ang hangin at sa mga dinaanan nito bumabalik din. Lahat ng agos ng ilog sa dagat papunta. Pero hindi yun napupuno. Sa lugar kung saan ang mga ilog nagumpisa, doon sila ulit aagos. Lahat ng bagay di natatapos. Di natatapos ang pwedeng sabihin ng isang tao. Walang katapusan ang pwedeng makita ng mata. At walang katapusan ang pwedeng marinig ng tenga. Ang nangyari na, yun pa din ang mangyayari. At kung anong nagawa na, yun pa din ang gagawin. Walang bago sa mundong ito. May bagay pa ba na masasabing, tingnan mo, bago ito. Noon pa, andyan na yan. Mula pa nung unang panahon, hindi naaalaala ang mga dating nabuhay. At ang mga ipapanganak pa lang, di din maaalala ng mga susunod sa kanila. Ako ang teacher na nakatira sa Jerusalem, ay naghari sa Israel. Sinet ko ang isip kong alamin at pag-aralan ang lahat ng bagay sa mundo gamit ang karunungan. Isa itong mabigat at nakakasuyang gawain na binigay ng Diyos sa mga tao para pagkaabalahan. Nakita ko lahat ng nagawa sa mundong ito. Ayun nga, lahat mahirap magets at para kang naghahabol sa hangin. Ang baluktot, di matutuwid. At kung anong wala, di mabibilang. Sabi ko sa sarili ko, naging napakatalino ko. Nalampasan ko lahat ng naunang naghari sa akin sa Jerusalem. Sa dami ng experience ko, natutunan ko kung ano talaga ang karunungan at kaalaman. Sinet ko ang isip kong malaman ang karunungan at ang kabubuhan. Pero narealize kong para din itong naghahabol sa hangin. Dahil ang madaming karunungan, madami din ang kalungkutan. At ang madaming nalalaman, nadadagdagan din ang dinadamdam. Ang ating paksa, ano ang ating pakinabang sa trabaho? Sa talatang 3 ng Ecclesiastes, Kabanatang 1, ano ang pakinabang ng tao sa pagpapakahirap niyang magtrabaho sa mundong ito? Kaibigan, itanong mo na ba sa iyong sarili pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na araw ng pagtatrabaho? Ano ang punto? Ano ang saysay? Kung naranasan mo yan, hindi ka nag-iisa. Libo-libong taon ang nakalilipas, ang sumulat ng Ecclesiastes ay nagtanong ng ganon ding tanong. Maaari niyang maiugnay ang emosyonal at psychological na kawalan ng pag-asa na nagmumula sa pagsusumikap sa buong araw o sa buong buhay mo para lang ma-realize na ang talagang hinahanap natin ay nananatiling hindi natin maabot. Laging may pangangailangan. Sa buong Ecclesiastes, mapapansin natin ang maraming topic tungkol sa pagtatrabaho. Pansinin natin ang mga salitang paggawa, trabaho at pagsusumikap. Pansinin din natin kung gaano karaming beses na tinatanong sa Ecclesiastes kung anong pakinabang ang mayroon sa trabaho o malinaw na sinabi na walang pakinabang sa trabaho. Maaring isipin mo na ang may akda ay may mababang pagtingin sa trabaho, ngunit yun ay hindi totoo. Hindi rin sinusuportahan ng Ecclesiastes ang kawalan ng trabaho o ang pagiging tamad. Sa kabaligtaran, ang Ecclesiastes ay nagpapakita ng mababang pagtingin sa pagsamba sa gawain o sa trabaho. Yun na lang ang nasa isip natin. Pagkagising sa umaga, yun na kaagad ang ating aatupagin. Lubog na ang araw, trabaho pa rin. Yung parang ang wino-worship na ng tao ay ang kanilang trabaho o ang pag-asa mula sa ating pagtatrabaho ng isang bagay na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin. Satisfaction. Yung tayo ay makontento sa kung ano ang meron tayo. Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin. Ang kumita o gain, tubo sa Hebreo ay tumutukoy sa leftover portion or something that remains, yung natirang bahagi o isang bagay na natitira.
Isinasalin din itong advantage or profit, kalamangan o ating kinita o kita. Sa Ecclesiastes, ang term na ito ay hindi lamang tumutukoy sa gantimpala o sweldo na inaasahan mula sa ating pagtatrabaho o pinagtrabahuhan, kundi binibigyang diin din ang likas na hilig ng tao na umasa sa trabaho na magbibigay ng higit pa kaysa sa inaasahang ibibigay nito sa atin. Kaibigan, ang tunay na satisfaction o pakinabang ay nagmumula lamang sa Diyos. When we make work our idol, we ask it to fulfill what only the Creator can give. Kapag ginagawa nating idolo ang ating trabaho, hinihingi natin sa ating trabaho na gawin ang tanging Diyos lamang na lumikha ang makapagbibigay. Kaibigan, dapat makita natin ang trabaho bilang isang magandang gift, regalo, kaloob mula sa Diyos na dapat nating tamasahin at enjoy. Ang sumulat ng Ecclesiastes ay nagpapaalaala sa atin kung paano natin dapat itinuturing ang trabaho at kung ano ito hindi nararapat at kung hanggang saan lamang ang kayang ibigay nito sa atin, sa tao. Ang trabaho ay hindi ang ating pagkakakilanlan. Hindi rin ito ang bumubuo ng ating pagkatao. Hindi ito ang dahilan kung bakit pinahahalagahan tayo ng Diyos nang higit pa sa ginagawa niya. It is not our insurance against the unknown. Hindi ang trabaho ang magbibigay sa atin ang kapanatagan na humarap sa kinabukasan. Ngunit hinding-hindi kinokonsente sa Ecclesiastes ang katamaran at ang hindi pagtatrabaho. Ngayon, kaibigan, ay itinuturo sa atin ng mangangaral o tinukoy na teacher sa Ecclesiastes na sa halip na sa trabaho ay dapat nating isaalang-alang ang tunay na dapat na pinagmumulan ng ating pagtitiwala, pag-asa at pagpapahalaga kay Kristo at kay Kristo lamang na ating Panginoon at tagapagligtas. Kaibigan, paano ipinapakita ng pananaw sa Ecclesiastes sa trabaho ang iyong sariling pananaw sa iyong ginagawa ngayon, sa iyong pagtatrabaho? Saan mo nakikita ang iyong halaga at pagpapahalaga? At ano ang papel na ginagampanan ng iyong vocation para sa iyo? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa atin pong mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At para sa ating masayang pakikinig, pakinggan natin ang natatanging awit na inihandog ni Jobel Villena. May pamagat, Bawat Araw Ako Ay Namamangha. Pakinggan natin ang awit ito. Sa puso ng Diyos mayroong isang dako, nag-iisang puwang ng inibig niya'y ako, at sa isang tagpo ako'y kaniyang hinihintay upang manatili at sa kaniya'y mabuhay. Bawat araw ako ay
sadyang namamangha. Mayroong isang dako dito sa aking puso na ang Diyos lamang ang makakayang magpuno, at dahil kay Jesucristo ako ay may buhay, kung kaya't ngayon ay siyang aking hinihintay. Bawat araw ako ay namamangha sa ating Diyos, kung bakit ang pag-ibig niya'y gayon na lamang at lubos. Ako'y niligtas na sa Kaniyang biyaya. Ngayon ang nais ko lamang ay kilalanin siya. Bawat araw ako'y sadyang namamangha. Kung bakit ang pag-ibig niya'y gayon na lamang at lubos. Ako'y niligtas niya sa Kaniyang biyaya. Ngayon ang nais ko lamang ay kilalanin siya. Bawat araw ako'y sadyang namamangha. Bawat araw ako'y sadyang namamangha. Maraming salamat, Jubel, sa napakagandang mensahe ng awit na iyong inihandog sa ating mga tagapakinig ngayong umaga. Kaibigan, tayo ay dadako sa ating pananalangin at nais kong makasama ka sa paglapit sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay manalangin. Dakila at mahabagi naming Diyos, mapagpalang Ama, salamat sa lahat ng iyong mabubuting kaloob. Naway ang mabubuting bagay sa buhay, Panginoon, aming idinadalangin, ay huwag maging kapalit mo sa aming mga puso. Naway lagi ka naming pahalagahan bilang pinakadakila, pinakamahalaga sa lahat. Ama, salamat sa iyong dakilang pag-ibig na iniukol sa bawat isa sa amin. Pinahalagahan niyo kami at sa pamamagitan ng inyong anak, kami ay nagkaroon ng kaligtasan. Panginoon, sa oras na ito, akin pong tanging inilalapit sa inyo ang inyong mga anak na nakikinig ngayon, ang aming mga taga-subaybay, ang aming mga tagapakinig. Ama, alam niyo po ang kanilang kalagayan, ang kanilang mga pasanin, ang mga kahilingan at dalangin na kanila pong dinadala sa inyo. Ipinapakiusap ko po, Panginoon, na ang mga dalangin ito, mga kahilingan, ay inyo pong tugunin ng naayon sa inyong mabuting kalooban. Salamat na inyo pong iingatan ang bawat isa sa amin sa buong maghapong ito. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay dito sa ating palatuntunan. At nais ko pong patuloy kayong anyayahan para po sa natatanging pag-aaral na may pamagat na Revelation of Hope. Magpapatuloy po tayo mamayang gabi sa ganap na 7:00. Revelation of Hope. At para po sa inyo pong patuloy ding pag-aaral ng Biblia sa inyong mga tahanan, maaari pa po kayong humabol para po sa unang batch ng mga mag-aaral sa ating Bible School on Air,
kung nais nyo pong magkaroon ng aklat na ito, Bible Study Guide na Explore, inyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyo pong mga pangalan at kompletong address, o kung gusto nyo po ng soft copy or digital copy, sabihin nyo lang din po dyan sa mga nanonood sa Facebook at sa YouTube channel, dyan sa comment section kung ang gusto nyo po ay digital copy, para po maipadala namin sa inyo ang link ng atin pong Bible Study Guide. At para naman po dyan sa mga tagapakinig natin sa radyo, ang inyo pong gagawin lamang ay i-text ang inyong kompletong pangalan at address sa ating mga numerong aking babanggitin. 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Kaibigan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ako ang iyong kaibigan, Ner Caranza. Manatili po kayong nakikinig sapagkat ihahandog pa namin sa inyo ang mga makalangit na awitin at ang iba't ibang mga programa dito sa ating himpilan. AWR 89.1 FM. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.